Ma'am Lian, ito na po ang lunch mo. Okay. Pumasok ito at inilapag sa aking glass table. Nagpaalam na rin ito matapos mailapag ang pagkain. Naupo ako sa tapat ng aking pagkain. Kahit mukhang masarap at nakakagutom ang nakahain sa aking harapan, ay kailangan kong kumain dahil baka mag-dry ang maganda at makinis kong skin. Napatingin ako sa aking phone. Kumakain ako habang nagkakalikot pa ng aking cellphone kung may balita sa aking mga kaibigan ngayon. Tama nga ang hinala ko dahil sunod-sunod ang mga messages na pumapasok sa aking cellphone. Agad ako napangisi dahil muli, after ng ilang linggo ay magkakasama na kami ng aming mga kaibigan sa bahay. Kailangan ko maging maganda at makinis kinabukasan. Ayokong makikita nila akong haggard at stress dahil lang sa lalaking si Dracula. Maaga ko nagising dahil kailangan ko maging maganda today. Pagbaba ko ng hagdan ay binati ako ng mga kasambahay. Nginitian ko lang sila. Dumiretso ako ng dining room at sabay na napalingon sa aking gawi si Mom and Dad. Halata sa mukha ng mga itong pagtataka kung bakit ako ngayon maagang nagising. Samantalang ang gising na isang magandang tulad ko ay tanghali na at matagal pa bago bumangon sa bed. Good morning, Mommy. Lapit ko kay Mom at hinalikan ito sa pisngi. Morning, darling. Sagot ni Mom. Good morning, Daddy. Hinalikan ko rin sa pisngi si Dad. What a beautiful morning to my princess daughter. Sagot ni Dad. Tumabi ako kay Dad. Mabilis naman akong pinagsilbihan ng kasambahay at nagsimula na kaming kumain ng aming breakfast. May bagong trabaho ka na naman ba at maaga ka nang nagising, Lian? Tanong ni Mom habang nakatikwas ang isang kilay. Sumubo muna ako ng cereal na may berries bago sumagot. Nope, Mommy. Pupunta ako sa bahay ng mga kaibigan ko. I'm staying there for goods. Sa mga kaibigan mo lang talaga dapat, my princess, at hindi sa kung saan-saan ka na naman naghahanap ng trabaho. Singit ni Dad habang humihigop ng kapeng barako. I swear, Daddy, hindi na po ako maghahanap ng trabaho habang buhay. Sagot ko. Ikaw ngayon magtigil, Lian. Umalik ka sa office ng daddy mo at marami naghihintay na paperworks doon. Pambihira ka talaga, anak. Nakalukot ang mukha ni Mommy sa akin. Oh, bakit po ako? Nasaan ba si Lander? Hindi ba't na-resign na siya sa pagiging alagad ng batas? Napatingin ako kay Daddy. Tumikim si Dad at uminom ng kape bago nagsalita. He was enjoying his vacation so far. Sagot ni Daddy. Masamang tingin na ibinigay ni Mommy kay Daddy. Ako, matagal na ako nakakahalata sa inyong dalawa ng anak mong iyon, Alejandro. Kayong dalawa na lang palagi nag-uusap na dalawa. Tingnan mo at naglaho na naman na parang bula. Galit na salita ni Mom. Darling, iintindihin mo na lang ang binata mo. Hayaan mo siya sa kanyang buhay habang binata pa. Pagbalik din ng ating anak ay siya na ang papalit sa akin. Mas malaki naman ang tiwala ko kay Lander. Hindi tulad kay Lian na hindi ko alam kung ano pa ba ang gusto sa buhay. Napapailing na salita ni Daddy. Oh, ba't ako? Nakanguso kong sagot. Palagi namang ganito ang eksena. Nasanay na lang ako. Dahil totoo rin naman. Ewan ko ba? Wala pa akong balak magseryoso sa buhay. Dati iyon. Pero ngayon, pasting yan. Sa Dracula na walang hiya. Natapos na lamang ang aming breakfast na nagdadadakdak si Mommy. Hinayaan ko na ang mga ito at kailangan ko nang umalis dahil dadaan pa ako sa mall para magpaganda. Gusto ko kasi maging looking fresh and beautiful sa lahat. Matapos kong makapag-shower ay hinanda ko ng aking dadalhin. Of course, ang aking Christian Dior red dress ang aking isusuot with my 4 inches black ankle strap shoes. Kinuha ko ang aking handbag na D&G with my sunglasses. Ang aking Coco Chanel perfumes na kulang na lang ay iligo ko na sa aking katawan. Feel ko kasing maging famous celebrity today. Mabuti na lamang at hindi na ako grounded. Ibinigay na sa akin ang susi ng kotse ko. Pumasok ako sa aking puting SUV at pinaandar iyon. Wala pang 30 minutos ay nakarating ako sa isang sikat na mall. Habang naglalakad ay taas no ako dahil naglilingunan ng ilang mga tao sa aking kagandahan. Alam ko naman iyon. Kayang-kaya ko ngang higitan si Scarlett Johansson sa pagiging famous kung gugustuhin ko eh. Pumasok ako sa isang salon at halos mag-unahan ng staff pagkakita sa akin. Welcome back, Ma'am Lian. Ngayon ka lang po ulit napadalaw dito. Masayang bati ng manager na bakla. Yeah, that's why I came here na. Sagot ko at maartang umupo kung saan palaga ang pwesto ko. Mas lalo kang gumaganda ngayon, madam. Siguro may love life ka na. Kinikilig na salita ng baklang manager.
Napaungol na lang ako nang maalala si Dracula. Nangyalang. Dahil maganda ka na, Ma'am Lian, ay mas gagawin pa kitang Diyosa. Okay, take your time. Sagot ko. Sabay-sabay ang staff na nag-aayos sa akin. Habang may nagba-makeup sa aking magandang muka ay pinaplansya din ang aking buhok at kinukulot ito sa baba para mag-wavy. Meron ding nagmamanicure sa aking kamay at meron ding pedicure sa aking paa. Charan! So gorgeous! Pumalakpak pa ang baklang manager. Thanks. Matapos noon ay confident ako naglalakad palabas ng mall. Halos magkanda bali-bali ang mga leeg ng mga taong nakakasalubong ko. Mas maraming nagtataas ang kilay sa babaeng mukhang insecure sa aking kagandahan. Tse! Napatingin ako sa aking phone kung anong oras na. Natawa na lang ako nang tinatadtad na ako ng text messages ni Arian. Magtatanghali na pala. Anyways, ganito talaga dapat tumarating ang isang magandang tulad ko. Palaging late. They were used to it. Mabuti na lang at hindi traffic dahil tanghali na at weekdays naman. Pakanta-kanta pa ako habang sinasabayan ang music sa radyo. Matapos ang isang oras ay nakarating na ako sa aming bahay. Agad ako nag-park sa tapat ng aming bahay. Nakita ko agad si Tanya na nakatingin sa aking kotse. Halatang nagtatakang itsura nito. Maarte kong isunuot muna ang aking shades at sukbit ang aking handbag sa aking braso. Feeling ko ay isang celebrity ako habang bumababa ng kotse. Maarte ako naglalakad papunta sa nakaawang na labi na si Tanya. Oh, hi Tanya, Beshi. Matamis akong ngumiti dito at inilagay ang shade sa taas ng aking ulo. Nag-ibang bansa ka ba? Bigla itong namewang. Imbis na batiin ako ay mataray pa na nagtanong. Oh, bakit? Ayaw mo ba ng outfit ko? Tinignan ko ang sarili at umikot pa dahil alam ko sa sarili kong super maganda ko today with my sexy red dress. Nakapagtataka lang. Akala ko nalusyang ka sa amo dahil pinapahirapan ka sa paninilbihan doon. Kung makareklamo ko nung una para bang katapusan na ng mundo. Mukhang ikaw pa ata ang pinagsisilbihan ng amo mo ah. Lukot ang muka na salita ni Tanya. Siyempre Tanya, skincare is life pa din. Tsaka may powers ako no. Buisit siya. Biglang umasim ang aking muka. Ito yung mga unang araw ko sa castle ni Dracula. Sino bang hindi magrereklamo sa buhay? Ginawang mutsatsang asantulad kong maganda at makinis ang balat. Maarte kong hinawi ang buhok na tumikwas sa aking muka. Biglang lumapit at yumakap sa akin si Tanya. Niyakap ko rin ito. Kahit gaano ako kabaldita, ay mabait ito sa akin at mahinhin pang magsalita kahit galit na. Silang tatlo ni Grace at Hannah ay magkakatulad ng mga ugali. Oh, Lian, ikaw ba yan? Gulat na boses ni Arian pagkalabas ng pintuan. Mukhang gandang-gandang aking friend na si Arian sa maladyosa kong kagandahan. Kasunod dito sa likuran si Hannah na cutie pie sa laki ng eyeglasses at ang mukhang manika na si Tina na kapatid ni Tanya. Tita Lian! Nagulat ako sa boss na batinis na iyon na talaga naman na pamilyar sa akin. Ang walang iba kundi si Tricia na anak ni Tanya. Oh God! Tricia! Mabilis akong kumala sa pagkakayakap kay Tanya dahil sa sobrang pagka-excitement na makita ang napakagandang bata at napakatalino na si Tricia. God, sobrang namiss ko ang malaanghel na mukha ng batang ito. Ilang beses ko na nga ba itong kinidnap sa nanay nito. Agad akong yumuko para hagkan ng maliit nitong noo na napaka-cute. Oh, big girl ka na Tricia, and you look super pretty like me. Sabay kiss sa pisngi nitong napakalambot. Kumagikik si Tricia na halatang nakikiliti sa aking ginawa. Ewan ko ba, dapat ako na lang ang naging mommy ni Tricia eh. Di bale, once na magkaanak ako, dapat kasing ganda nitong si Tricia. Ang sarap palaging yakapin at panggigilan hanggang sa malamog. Para bang tanggal lahat ng stress sa buhay kapag may anak ang tulad ni Tricia. Binati ko sa Arya na maldita rin, parang may something sa babaitang ito. Masyadong blooming ata ngayon. Malalaman ko rin yan pag nailabas ko ang pangmalakasan kong pagiging chismosa. Habang si Hannah naman na mahinhin ay sobrang ganda pa rin. Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka na magsuot ng eyeglasses mo? Tanong ko kay Hannah, napakamot ito sa kanyang ulo. Ate naman, alam na ngang malabo ang mata ko eh. Nakanguso nitong salita. Haba, sana pala ang binili ko sa'yo last time na contact lenses? Nagrado naman yun eh. Mataray kong salita dito. Lumukot ang mukha ni Hannah. Andiyan naman ate, ang kaso lang tamad ako magsuot. Saka nakakatamad magtanggal noon kapag antok na. Palusot pa ni Hannah. Ay nako, sinasabi ko sa'yo be, tanggalin mo na yung malaki mong salamin. Parang ako ang hindi makahinga kapag yan ang suot mo. Hindi ka naman sa Beta La Fea.
Masungit kong salita dito at pinasidahan ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Napaismid na lang si Hana sa akin. Grabe ka naman te, okay na yan, wala naman akong pinapagandahan. Nito sabay biglang nanlaki ang mga mata at nag-blush ang magkabilang pisngi. Sa ginawang reaksyon ni Hana ay parang sinaniban ako ng pagkatsismosa. I smell something fishy. Nanliit ang aking mga mata na tiningnan ito kaya mas lalong nangamatis ang magandang mukha ni Hana. Ataliya naman. Wala Nagyaya na pumasok sa loob ng bahay si Aryan habang hawak nito sa kamay si Trisha nang may biglang humaharurot na kulay itim na Ducati at parang racer na nagpark sa tabi ng aking SUV sa tapat ng aming bahay. Agad na napatikwas sa maganda kong kilay at lahat kami ay namangha dahil sa kakaibang outfit ng kung sino man na taong ito. Sobrang astig. Nakanganga kami habang tinatanggal nito ang helmet at bumagsak ang mahabang buhok nang walang iba kundi ang aming kaibigan na si Mika. Hello girls! Long time no see! Nakangiting mukha ni Mika. Ang astig nun, Mix! Mangha pa rin si Aryan. Muntik na ako ma-inlove. Akala ko yummy na. Balo kong salita. Wala lang, trip ko lang. May bago ka na namang motor? Mukhang pati si Hana ay napansin din ang bagong big bike ni Mika. Kakaiba rin talaga ang hilig ng kaibigan namin na ito. Kung ako ay addict sa kakashopping ng mga pampaganda sa buhay, itong si Mika naman, kung hindi sa baril, aba ay puro sa motor. Parang lalaki kong umasta. Minsan nga na itanong ko kung paminta ba ito. Ayun, binatukan lang ako. Hindi ito sumagot sa kahit na sino sa amin na kaibigan nito. Bagkus ang paningin nito ay bumaba sa walang iba kundi sa magandang bata na si Trisha. Hi Trisha, baby! Parang teddy bear na nilamog ni Mika si Trisha. Nandito kami ngayon lahat sa sala. Nakakamiss ang ganitong bonding. Noted lang ang aming kwentuhan nang may mag-doorbell. Sino naman ito? Takang tanong ni Aryan. I think yan ang foods natin. Sagot ni Mika na tumayo at lumapit sa pintuan. Wow, talaga itong si Beshi. Nagpa-deliver pala ng pagkain ng napakarami. May palatsyon pa ito. Sumunod ang kaibigan ko para tulungan si Mika kasama ang kapatid ni Tanya. Ako naman ay tamad at dito ako nakaupo sa couch habang nakakandong sa akin ang malaanghel na si Trisha. Magang nag-start ang aming dinner. Papatagalin pa ba kung marami nang nakahain at gutom na lahat? Matapos ng aming masarap na hapunan ay pinatulog na ni Tanya ang kanyang anak dahil sa pagod na rin sa biyahe. Kaya eto kami ngayon nasa sala at kanya-kanyang salampak ng pagkakaupo si Hana at Tina habang ako naman ay sexy at sosyala na nakaupo katabi si Aryan na madaldal katulad ko. Si Mika naman at Tanya ay magkatabi. Lahat kami ay nakaharap sa TV at nanonood ng Netflix. Kumusta naman paninilbihan mo sa ama mo si Drake? Tanong ni Aryan na ikinalingon na lahat sa akin. Yung Dracula na yun. Biglang parang umusok ang aking ilong nang bagitin ni Arya ng impaktong iyon. Parang may galit ka dun Tanong ni Mika. Isa pa ito si Mika. Ayoko talagang banggitin ng tungkol kay Dracula dahil isa ito sa sumumpa kay Drake na noon ay ang pangalan ay Vincent. Naalala ko pa na ipapahunting niya daw si Vincent kapag nakapagtapos na ito ng pag-aaral. Ito pa naman ang mas galit na galit kaysa sa akin na ako ang iniwan. Ito lamang kasi ang tumulong sa akin ng panahon na depressed ako at nawalan ng pag-asa. Kaya mahirap magkwento kay Mika. Lalo pa ngayon na isa ng alagad ng batas si Mika at may mataas na ranggo. Mumuntong hininga ako at ikinuwento ko na lamang ang mga panahon na unang mga araw ko sa castle na Dracula. Hanggang ngayon naman kapag naiisip kong pinagpunas ako ng bintana ay naiirita ako. Idagdag pa ang buwisit ng uniforme ko na pangmadre. Langya talaga ang Dracula na iyon. Naglabas ng malamig na beer si Aryan. Tama-tama, kailangan ko ito dahil pakiramdam ko ay bumibigat na naman ang aking kalooban kapag naaalala ko ang natuklasan ko mula kay Drake. Naikwento ko tuloy ang nangyaring pagsagip sa akin ni Mika mula kay Mayor Panot at sa anak nitong may saltik sa pag-iisip na ikinulong ko. Kahit medyo may tama na ang beer sa aking sistema, ay pinipilit ko pa rin na maging normal at baka bigla na lamang akong umatungal nang wala sa oras. Mahirap na. Walang alam ang mga kaibigan ko sa naging nakaraan ko dahil tanging si Mika lang ang nakakaalam. Mabuti na lamang at may kanya-kanyang story itong aking mga kaibigan kung kaya nawala sa akin ang atensyon nila. Drake's person over voice.
Nakakadismaya man ay wala kami magawa lahat dahil matapos lang ng aming sagupaan mula sa teroristang Hardo at nagkaroon muli kami ng panibagong misyon mula sa itaas at kailangan ng aming grupo. Kailangan namin dumiretso sa Al-Faluha sa Iraq dahil may dapat kaming i-rescue. Narinig ko ang pagmumura ng iba kong kasama habang ako ay tahimik lamang pero masama din ang kalooban. Kung dati-rati ay wala naman akong pakialam kung sunod-sunod ang aming misyon at hindi agad ako makabalik ng Pinas ay wala lang sa akin. Pero hindi na ngayon dahil may naghihintay na sa akin. Mas lalo ako nalungkot kapag naaalala ko ang maganda at maamong mukha ng aking honey babe. Kahit may pagkatigre ko minsan ito ay nakikitaan ko ito ng paglalambing sa akin. I loved her so much. Alam ko marami pa akong kasalanan kay Leah na dapat ko ipagtapat sa kanya. Napabuntong hininga na lamang ako. Get ready. We going straight to our hideout. Our weapons and armored vehicles including military jets has already there. Striktong salita ni Big Boss sa amin. Sakay ng military jets na si Sugar ang aming piloto sa aming grupo. Lumapag ang aming sinasakyan sa isang private building na isang mayaman tao sa bansang ito na siyang humingi ng tulong mula sa Bratsevo. Kahit naka-full combat at bit-bit ng aming katawan ng aming mabibigat na armas na aming kailangan, pumasok kami sa underground na gusali para gawin ang pagpaplano. Si Abdul Khabib ay isang mayamang negosyante. Napag-alaman namin na kinidnap ang anak nitong babae ng kaaway nito sa negosyo. Mabilis na nagplano ang aming Big Boss at nagtulong-tulong din kami para sa ibang idea. Si Brickerman na siyang genius sa aming grupo dahil sa husay sa teknolohiya ang siyang nakahanap ng location ng kalaban. Magaling talaga ang utak ng taong ito dahil kahit siguro sa iba kang planeta mapunta ay mahahanap at mahanap ka nito. Mula US at Russia pagaling ang mga kagamitan na aming gagamitin para sa aming sasagupain ngayong gabi. Pinakain at nagpahinga pa kami ng ilang oras bago kami lumarga sa aming destinasyon sa lugar kung saan ang grupong Fidelcy. Third person over voice. Naghati-hati silang tatlong grupo para mapabilis ang paglusob sa isang abandonadong building ng kaaway. Si Team Leader McWright ang nangungunang tumakbo na may pag-iingat. Para nga lang itong hangin sa bilis na walang kaingay-ingay, habang ang back-up nito ay sila Larkin at Rafferty. Sa kabilang bahaging direksyon naman ay sila Light, Sugar at Freeminger, at ang huling grupo naman ay sila Zimmerman, Griffer, Miller at Brickerman na ngayon ay malagsing nagpipindot sa kanyang relos na may camera. Ito ang kanyang ginagamit para mabilis na makita ang lokasyon at ginagawa ng mga kalaban. Suot ang kanilang earpiece para sila ay magkausap at ang kanilang singsing na kanilang ginagamit bilang tracker device. This is Team Leader. Brickerman, what's the result? Tanong ni McWright kay Brickerman. All good, sir. We can move right now. Sagot naman ni Brickerman at yun na ang hudyat bago sila sumugod. Kasing bilis ng kidlat ay nakapasok ang Bratsevo sa loob ng lumang building. Ang isang grupo ay nasa first floor para patumbahin ang mga armadong mga bantay. Ang pangalawang grupo naman ay mabilis na nakapuslit sa second floor na ngayon ay pinagbababaril nila ng silencer gun para hindi makapag-ingay ng husto. Walang habas nilang pinagbababaril sa ulo para tsak na hindi sila mabubuhay. Habang ang pangatlong grupo naman ay kasintinik na mga halimaw ay pinasabugan nila ang mga bunganga ng kalaban. Walang sinayang na oras ay mabilis na nakita nila ang biktima na ngayon ay hinang-hina dahil sa bugbog na ginawa ng kalaban. Kahit babae ang biktima ay wala silang awa na ng bugbog kaya dapat ay wala ding awa na tapusin isa-isa ang mga kalaban. In 3 minutes, we should get out of here. In a moment, bomb will be explode. Sigaw ni Team Leader. Kanya-kanya silang diskarte para makababa sa lumang gusali. Ang iba ay tumalo na sa bintana kahit na sobra ang taas ng babagsakan. Pero walang takot nila iyon na ginawa. Pero ang mga kalaban ay marami pa at gumaganti ng putok sa grupo na ngayon ay nagpalibot sa bawat isa. Take the victim out of here, Light! Team Leader strongly command. Binuhat ni Light ang walang malay na biktima habang nasa likod nito si Sugar at Freeminger para mag-cover at hindi matamaan ang biktima. Sa husay ni Griffer na isang matinik na sniper ay marami itong napatay na humaharang sa kanilang dinaraanan. Habang si Miller naman ay bitbit sa kanyang balikat ang malaking motion gun na ikinasabog ng gusali.
Nagpaulan ng bomba sa team leader kasama si Larkin at Rafferty. Ilang minuto lang ay nagliwanag ang buong kapaligiran sa malakas na pagsabog na ikinayanig ng lupa. Mabibilis ang takbo ng mga ito kahit na puro sugat ang natamo sa katawan. Matapos ang isang oras ay agad na sinalubong ni Big Boss ang kanyang mga tauhan. Ang mga tauhan naman ng mayamang negosyante ay mabilis na dinala sa emergency room. Ang kawawang babaeng biktima. Labis ang pasasalamat nito sa pagligtas sa nag-iisa nitong anak na babae. Maski ang grupong Bratsovu ay ipinasok sa emergency room dahil sa natamong pinsala sa katawan. Dinala sila sa isang private room para makapagpahinga matapos gamutin. May ilang paalala lang ang kanilang Big Boss bago sila nito iwan para makapagpahinga. Imbis na magpahinga ay napuno ng asaran muna kaya ang iba ay napipikon at ang iba naman ay nagtatawanan sa mga walang kwentang bagay. Ganito sila sa tuwing matatapos ang kanilang misyon. Kahit mukhang tigasin ay may kalokohan na dumadaloy sa katawan sa tuwing babae na ang pinag-uusapan. Lian's personal voice. Nagising ako sa amoy ng masarap na breakfast. Kahit na napuyat kami sa aming inuman ng nagdaang gabi ay heto ako ngayon na parang zombie na bumangon. Ayoko sana pero kapag ganitong gutom ang mga alaga ko sa tiyan ay wala akong magagawa kundi ang bumaba. Hindi ko nga pinansin ang aking cellphone, total naman ay wala akong aasahan ngayon na mensahe. Nagilamos lamang ako ng muka at nagmumug. Hindi na ako nagsuklay at tanging daliri ko na lamang ang ginamit kong panuklay sa aking magandang buhok. Pagbaba ko ng hagdan ay napatingin ako sa kusina kung saan ang aking mga kaibigan ay nandoon na lahat. Ako na lang pala ang nahuli. Good morning girls! Bati ko sa mga ito. Agad kong kinurod sa tungki ng ilong si Trisha na super cute. Namula tuloy ang ilong nito. Masaya kaming kumakain ng aming breakfast at parang walang katapusan ang aming kwentuhan. Ngayong umaga, nasa kalagitnaan kami ng aming almusal na may kumakatok sa pintuan kung kaya kami inapatigil. Tumayo si Mika at lumapit sa pintuan. Ito na rin ang nagbukas sa kung sino man ang nangangatok. Grace Jung! Sambit ni Mika na aming ikinatigil sa pagkain. Mabilis na yumakap si Grace kay Mika at nang bumitaw ay nagtatakbo itong lumapit sa amin. Hello mga te! Namiss ko kayo! Masaya ang mukha ni Grace habang nagsasalita. Napaawang paalabi nito nang makita si Trisha. Baby Trisha! Hello Tita Grace! Ngumunguya pa si Trisha bilang sagot at muli ay nalamog sa yakap ang kawawang bata. Kailan ka pa nakauwi dito? Ikaw ha? Masyadong pasikreto, walang paramdam, ganun? Paisbid na salita ni Aryan. Balita namin may bagong boylet ka na Yummy. Goodbye na ba sa Lester mo? Singit ko habang umunguya ng hotdog. Marahas itong napalingon sa akin at binitawan si Trisha. Lumukot ang magandang mukha nito. Wala akong bagong boylet pero nakamove on ako. Naging mataray ang kilay nito at parang may iniisip habang nagsasalita. Pero mukhang malayo naman ang nararamdaman nito sa kanyang sinabi dahil labas sa ilong. Umupo ka muna at sabayan mo na kaming kumain. Hindi nakatiis na salita ni Tanya. Sumabay sa aming pagkain sa Grace at ngayon ay muling bumalik sa sigla ang aming bahay dahil naging kompleto na ulit kami. Kumusta lakad mo sa China with Junito Boy? Kinikilig pang tanong ni Aryan. May pasalubong ka ba? Tanong ko. May snow ba doon, Grace? Tanong naman ni Hannah. Taka pa, isa-isa lang ang tanong. Mahina ang kalaban. Biglang singit ni Mika na aming ikinatawa. Nakakatuwa lang dahil matapos ng ilang linggo namin paghihiwa-hiwalay, namin magkakaibigan ay parang walang nangyari at balik muli kami sa aming kulitan at asaran. Sa katulad kong pihikan sa kaibigan at tanging si Mika lamang ang nakatyaga sa aking ugali ay masasabi kong napakaswerte ko dahil nakilala ko ang mga kaibigan kong tunay. Hindi dahil sa estado sa buhay, kundi sa pagiging tunay at tapat na mga kaibigan. Kahit ang madalas na ako ang bully sa aming magkakaibigan, mahaba ang pasensya ng mga ito at hindi nga mga plastic. Iba-iba man kami ng ugali at pagkatao pero masasabi kong sapat na sila at hindi ko na kailangan pa ng ibang tao lalo na sa panahon ngayon. I love them so much, like a real sister. Not in blood, but in our hearts. Sa aming maghapon ay wala na atang katapusan ng aming usapan, lalo na sa buhay-buhay ng bawat isa. Mga chismis na walang kwenta at marami pang iba. Hanggang sa inabot kami ng gabi at heto kami ngayon ay may hawak na kanya-kanyang bote ng beer. Ito na naman si Mika, umandar na naman ang pagiging fortune teller at nanghiya. Bawat isa'y walang lusot.
Ikaw, Aryan, kumusta kayo ni Papa Alex? Tanong ni Mika. "Oh, ano ba sinasabi mo dyan?" Namula pa si Aryan at lumagok ng beer. Nalakang aking mga mata sa aking Frenny. May jowa na kahit hindi lumalabas ng bahay? May love life ka na pala, Aryan, kahit hindi ka pala labas ng bahay? Nagsalita ang walang drink sa buhay. Ganda nito sa akin. Parang gusto kong mag-amok ng suntok nang marinig ko ang pangalan ni Dracula. Animal na yun, di pa ako nakakaganti sa ugok na yun. Saliyan, may love life na rin. Panunod yun ni Grace. Pinandulatan ko tuloy ito ng mga mata sabay irap. Isa ka pa, Grace. Hindi porke galing ka ng China ay naka-move on ka na. Yari ka kay Lester. Pangasar ni Aryan. Lahat kami napatingin kay Grace dahil parang tinuklaw ito ng ahas. Ay, ewan ko ba sa inyo ni Kuya? Ang masasabi ko lang sa inyong dalawa ay humayo kayo at magpakarami. Sabay bungis-ngis ni Mika at sinabayan namin lahat. Except kay Grace na sumimangot ang magandang mukha nito. Napatingin ako sa aking kaliwa. Si Hana at Tina na magkatabi at may sariling mundo habang nanonood ng Netflix. Bigla akong napangisi. Hoy, may tahimik dito. Siguro nakaka-relate. Ewan ko. Ba't ba ako? Kayo na lang mag-usap dyan. Kandautal pa si Hana. Laks naman ng ating Maria Clara. Pumapag-ibig na. Sul-sul ni Aryan. Namula si Hana, maski si Tanya ay hindi pinalagpas. Ewan ko ba sa kaibigan naming si Mika, hindi mo alam kung may saltik na rin sa pag-iisip dahil sa kanyang delikadong trabaho. Madam Auring pa nga ang sabi ni Tanya na malakas na ikinatawa ni Mika. Pero lahat kami ay nasentro ang mga mata sa kapatid ni Tanya na si Tina. Akala mo, Tina, makakalusot ka? Kasama ka rin. Pinalakihan ng mga mata ni Mika si Tina at ito naman ay namutla. Tina? Halata sa mukha ni Tanya ang pagkagulat para sa kanyang nakababatang kapatid. Hala, sino Tina? Niyugyug pa ni Hana sa balikat si Tina. Hindi nakasalita si Tina. Mukhang totoo nga. Ready ka na balingan maging sister-in-law si Tina? Biglang tanong ni Mika. Marahas ako napatingin kay Mika. Ano na naman ba itong revelation ni Madam Auring? Alam mo Mika, hindi ko alam kung sinasapian ka ngayon ng masamang espiritu. Ang dami mo atang alam. May powers ka ba? Kinuha ko sa aking kandungan ng throw pillow at ibinato ko kay Mika. Pero mabilis ang flexes nito at parang kidlat na nakaiwas. Grabe na talaga itong babaeng ito. At ngayong gabi, nalaman namin lahat kung bakit maraming alam si Mika tungkol sa amin. Ganun na rin sa mga lalaki sa aming buhay. Gulat at maski ako hindi makapaniwala sa natuklasan. Isa sa miyembro na isang secret organization na tinatawag na Broad Civil, Cedric. Magkakasama pala ang mga lalaki sa grupong iyon at kaya sila wala ngayon ay dahil na sa kanilang mission. Hindi rin ako makapaniwala na ang aking kakambal na si Lander ay kasali din sa grupo. Kaya palagi na lang itong naglalako na parang bula at matagal bago magpakita na parang kabuti na bigla na lang susulpot. Napakapangit pa naman ang pagmumukha nito na akala nyo ay galing kuweba at ilang panahon nang hindi nakakasilay ng syudad. Hindi rin ako makapaniwala na ang kapatid ni Tanya na si Tina ay pinopormahan na ng magaling kong kapatid. Ngayon lang din nag-sink in sa utak ko na kaya pala nasa Bataan ito ay dahil taga-Bataan sila Tanya. Ang bakasyon niyang inilaan bago sumabak sa pagiging CEO ng aming kumpanya ay panliligaw pala ang inaatupag. Ang tindi rin talaga ng gunggong kong kapatid. Kaya pala kapag tinatawagan ko iyon ay palagang busy. Yun pala may binibisihan ng iba. Makakarating ito kay mommy at daddy. Wala akong reklamo kung si Tina ang magugustuhan ng kapatid ko. Bukod sa sobrang ganda nito na parang manika ang muka ay matalino at masipag ito sa kanyang pag-aaral. Ilang beses na bang ipinagmamalaki ito ni Tanya sa amin. Hindi kaya malugi si Tina sa kapatid kong si Lander na sarap suntukin dahil nakakainis ang ugali? Langya, ako nang bubugbog sa kapatid ko once nasaktan niya si Tina na mukhang anghel. Kinabukasan kahit may mga hangover ay balik sa dating gawi. Maagang nagising ang iba kong kaibigan para maghanda ng aming pagkain. Ako lang ang Diyosa na tanghali na akong magising. Feel ko ngayong pagandahin ng batang bulilit na mukhang manika na si Trisha. Kaming dalawa ni Aryan ang nag-ayos sa bata at si Mika naman ang aming photographer. Parang model na naglalakad si Trisha. Ramdam ko na may future itong batang ito sa modeling. Mika? Tawag ko kay Mika na busy sa pagkuha ng larawan sa bata. Tawagan natin sa Ate Agatha. For what? Takang napatingin ito sa akin. I-recommend natin maging model itong si Trisha natin. Tsak, bentang-benta ito sa magazine. At kung papalarin, dito na ako ng buhay ni Tanya.
Dami mong alam. Hindi na kailangan maging mayaman ng mag-ina dahil mayaman na sila. Muli ay kinuhana nito na larawan ang bata habang kung todo cheer ang tita nitong si Tina at Hana na tuwang-tuwa sa chikiting. Anong minamaritas niyo dyan? Tanong ni Aryan. Wala. Chismosa yun? Sagot ko dito. Malditang umirap naman ang babaitang ito sa akin. Where's mommy? Biglang tanong ni Tricia. Napagod na ata sa kakamodel. Lumabas po siya. Sagot ni Hana. Tumakbo itong palabas. Tinawag ito ni Tina pero hindi ito lumingon. Pagkakulit talaga. Takbo ba at baka madapa? Napakamot pa si Tina sa kanyang ulo. Naunang lumabas si Mika bago namin sunundan. Mommy! Malakas na sigaw ni Tricia pero sabay-sabay kami napasinghap sa sobrang gulat nang makita namin si Tanya na nakasandal sa malaking puno kung saan ang basurahan ay may malaking tao ang nakaharang sa kanya at nakayakap. Pero hindi lang sila nagyayakapan, kundi naghahalikan pa.